It's 8:19 na po ng gabi dito sa Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, gabi sa ating mga kababayang mga OFWs at maging dito sa ating bansa. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako si Roy Cabonegro. Ito, bahagi pa rin ng special coverage ng Current PH TV sa nagaganap sa ating bansa ngayon. Okay, balikan natin Roy sapagkat bukas medyo mainit, ano? Oo nga Nagbabalik po yung impeachment laban sa Vice Presidente Sara Duterte. Bukas po yan. Tignan natin kung anong magiging epekto. No? May mga nagsasabi na si BBM daw nag-text dito kay Tambaloslos, si Speaker Martin Romualdez para hindi daw ituloy yung impeachment. Pero kung meron yung magsasubmit dyan, may proseso yan. Ang tanong, ano bang implication yan? Okay. Dako muna tayo doon sa panawagan nung tatay nitong Vice Presidente, ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Balikan lang ho natin yung kanyang sinabi. No? Bakit tumaas itong tensyon nito? Dahil nga doon sa sinabi niya, tumaas ang tensyon. Pakinggan po muna natin to. Wala nang mapuntahan kasi kay July ka. Biro mo, there was an order at a certain point yung the other night, dadalhin siya sa correctional institution. Kung natuloy nalagay siya, saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na Malacanang kasi Tambaloslos bata niya. So itong tao walang matakbuhan. Yan ang sinabi ko. There is a fractured governance. Nabali lang, hindi lang na-sprain. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can, it's a long process mapapil sa Supreme Court unless you dala ka ng kaso doon, matagalan yan, mga next year pa yan. So if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. So it is only the military who says. Kaya ang sabihin ko, Presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Kung gano'n rin ang Presidente na in face of so many errors there, nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng breakage, fractured governance. It is only the military who can correct it. Are you saying? Okay. So, klaro klaro. Tatlo yung klaro sa akin dyan, Roy, no? Number one, kaya may fractured governance dahil, ang sabi niya, wala daw mapuntahan na isang venue to apply remedy. Ibig sabihin, pag sinabi mong remedy, may remedy. May resolution sa problema. May problema. Kaya ka naghahanap ng remedy kasi may problema ka. Diba? So in this case, ang nagpo-problema ay si Duterte, yung kanyang anak na may chief of staff na dinitina, di umano, na walang due process, na kinakailangan nilang palayain at kinakailangan nilang humanap ng venue para mapalaya ito. Tama. So, ibig sabihin, political yung problema. Political. Kasi sabi niya, hindi naman pwede makialam yung Supreme Court Diba? Di ba itong reason kaya nakulong? Contempt lang naman ito, di ba? Sa rules ng lower house, 10 days maximum lang naman ang contempt.
Pero ginagawa nga niya dahilan yan, hindi na alibay. At pinadadami nila yung nagkakaroon ng sakit, na napapanik. No? Si Acosta, nagpanik na rin, na hospital na. No? Dahil nga ito ay obvious na taktika ito para matago yung totoong issue. So tama yung mga sinasabi ng ibang congressman. Okay? So ito ay personal rift between the Duterte at yung kanilang mga in-identify na kalaban nila, si Speaker, lalo na tigit si Speaker Martin Romualdez. Ang question ko sa iyo ganito, paano naman nasama ngayon ang militar dyan? Kasi sabi hindi nga masyadong hindi commensurate, no? Hindi pareho ng bigat. Hindi nag-uugnay, di ba? Hindi nag-uugnay kasi napakalaki nung hinihingi niya para sa isang problema na hindi commensurate ang bigat. Kasi ano ngayon? Kung 'di ba? Ano ngayon kung yung lahat ng mga staff sa OVP ay makulong nagtagsasampung araw dahil sa contempt. Ano ngayon? Yan ba enough na rason para magkagulo tayo lahat at ang Armed Forces of the Philippines ay magbitaw ng loyalty sa kasalukuyang gobyerno? OA naman masyado. Delikado yung logic. Logic. Alam mo kung bakit? Kasi na-expose yung inner thoughts itong ating dating presidente na ang solusyon sa isang political na problema ay pagpapakita ng coercive power. Ng puwersa. Coercive power ng It's military. A political issue, tapos ang gusto mong shortcut is, wala kami madidress, di gumamit na lang tayo ng taong may armas. Tsaka tingnan mo, bakit military agad? Bakit hindi mo na police? O, di ba? Ang panawagan niya. Supreme Court. Kaya nga, in this case, interpretation ng mga rules lahat ng batas, lahat ng rules, ang final interpreter niyan is the Supreme Court. O di kung may problema sa rules ng Congress at sa application nito, ang tamang redress niyan ay sa mga korte. Hindi pa nga siguro sa Supreme Court yan, kahit sa regular court lang. Ang solusyon sa problemang political ay political din. Exactly. That's the point. Hindi ka pwedeng gumamit ng may political problem ka, ang gagamitin mo ay sundalo. O, kita mo, nung panahon nila nung Duterte sa kapangyarihan, nagkaroon ng napakalaking issue ang extrajudicial killing, di ba? Ang dami na apektuhan, may mga namatay na bata, may mga napagkamalan, etc. Ngayon, hindi lang law and order ang naging issue. Ang naging issue doon ay naging political siya. Pero merong bang nagsabi na, dahil malaki itong ginagawa ni Duterte, nagpapatay sila ng mga tao, left and right. Kinakailangan tawagan na natin ang sandatahang lakas ng Pilipinas para makorekta. Hindi naman ganyan na nangyari, di ba? Sa 6 na taon gumawa ng ganyan. Sa 6 na taon na yun, respeto po yung proseso, maski ng mga civil society at ng opposition. Inantay nating lahat ang tamang proseso ng susunod na eleksyon at hinayaan nating mangyari ng gano'n ang sumunod na transition. Okay, para mabilis tayo, Roy. Ikatatlong tanong. Okay, if in case pumayag itong mga militar natin na mag-take over, ano pa magagawa nila? Tatingin mo? Kunyari, sila na nasa gobyerno, no? Ano bang unang-unang gagawin diyan? Ako nakikita ko ganito, Roy. Ang unang-unang gagawin ay ipatutupad siyempre nila yung batas, yung konstitusyon. Kahit na walang paglabag itong ating Pangulo, pero i-extra constitutional yan yun ang magiging tanging paraan lang doon, withdrawal of support. And then, pag nag-withdraw ng support, i-justify nila yan. Ang problema, ngayon, wala talagang rason na legal na under the Constitution para mag-withdrawal of support ka. Hindi naman may sakit yung Pangulo. Hindi naman, kung may sakit man yung Pangulo, hindi naman tinatago. So, justified ba halimbawa na mag-withdrawal ng support ka dahil bangag yung Pangulo? I don't think so. In the first place, para yan maging dapat mentally incapacitated siya. Hindi naman siya mentally incapacitated. Di ba? Pag sinabi mo mentally incapacitated, hindi siya makapag-desisyon for all on behalf of the Republic.
nagdedesisyon po yung tao na pupunta pa sa UAE para magkaroon ng mga trips, ano, at siya naman ho ngayon hindi naman baldado. So, there's no really reason for the AFP to say o to withdraw support dahil babangag siya. Ano ba yan? Kung sabihin ko si Duterte drug lord, adi, paano yan? Di ba? Okay. In the event na magkaganon nga kunyari, it's also a political move ng AFP. It will never That's be right. a constitutional move. It will be it will be interpreted by the taong bayan as a political move by the AFP. So mean to say, pumasok na sila dun sa arena ng politika. Mhm. Although, siyempre, to appease the locals, tayo, at ng international community, ipapalabas siyempre nila dyan na, sumusunod kami dun sa succession. Okay? Kunyari, halimbawa, no? O sige, eliminate natin tong ang presidente at vice-presidente dahil nag-aaway sila, nakakagulo sa taong bayan, ina-exploit ng China yan. Mag-a-apply pa rin ang transition. Ang rules natin of it's up to them kasi pagka mag-a-apply pa rin. Pag nagtagumpay ang military adventurists, wala na tayong gobyerno noon, Roy. Ang mangyayari diyan, sa kanila yung magiging nasa sa kanilang pagpapasya na yan, kung itutuloy nila yung gobyerno ngayon o magtatayo sila ng panibago. Ngayon, para in order to suspend, di kaya wag nang gamitin yung constitution, they would have to declare a revolutionary government first. Para magkaroon sila ng ganung puwang. Ang tanong dyan, sino ang magiging head ng revolutionary government na yon? O yan ang isang tanong. Ikalawa, in most likelihood, sige, go ahead. In most likelihood, kung nananatili ang chain of command ng wala na nga chain of command. Kaya kung nananatili nga up to a certain extent, kung sino pinakamataas sa kanila, yung structure na yon ang mamumuno. Ganon ang mangyayari dyan. Ayan, hindi pa natin alam. Kasi it could change very fast. Regardless nga yan, Roy, whether or kung sino man yon, whether siya ay pro-Duterte o anti-Duterte o whatever, hindi kilala ng taong bayan. Therefore, ano ang magiging resulta nun? Well, kaya nga tinatawag na adventurism, Ricky. Hindi, ano magiging resulta nun? Kapag gulo yun. sila, Roy, isip mo mabuti, nagtagumpay na sila. Nandyan na. Okay. Tapos nagtayo sila revolutionary government. O, anong tingin mong susunod na magkakaroon dyan? Lalo tayong maghahati at malamang para sa isang civil war. Hindi yan malayo. Kasi kung maghahati-hati, di ba? Malabanan ng taong bayan yan kasi in the first place, hindi nila kilala. Siyempre magkakaroon, hindi nila kilala kung sino magiging head ng revolutionary government na yan. Therefore, chaos yan. Tataas yung anxiety, no? Hindi po, at ito ang makakalaban ng military dyan, hindi ho yung karaniwang CD na sa todo na pwede mong isprayan ng water cannon at aalis. Hindi po yan. Yung may mga kakayanan din. May makakayan, mga middle class po yan. May mga resources, may network. Malamang armado din to some extent. Whether armado lahat, armado o hindi armado, basta mahayang anxiety kasi hindi nila alam sino ba to? Ano bang interest nitong taong to na general na to? Kanino ba siya? Sino ba siya? Etc. Di ba? So, ang pinaka susunod nilang gagawin dyan actually is, alam nila yan Ang susunod na tingin ko, ang logical na pwede nilang gawin, i-declare ang Senate President to be the head of government. To be the head of si Senator Chis Escudero. Yung rules of succession ay mapupersa pa rin talaga silang sundin yan. Kasi yan yung familiar tayo. Marami sa atin na hindi magrereklamo. Kaya nga, ang tanong dyan, tatanggapin ba si Senator Chis Escudero as the head of a caretaker government or a revolutionary government? Hindi ko natin alam yun. Pero maaaring may ibang segments ng society ang tatanggapin yan. Okay. Ngayon, halimbawa ganyan nga yung pangyayari.
anong epekto sa atin 'yan, mga kababayan, sa atin, ordinaryo? Siguradong-sigurado 'yan kapag sila na nag-take over, magde-declare 'yan ng batas militar. Hmm. Okay? Hindi lang dito sa Metro Manila kundi sa buo. Bakit? Siyempre, mag-a-anticipate ng counter-revolutionary forces 'yan. Meaning to say, yung counter-revolutionary, ibig sabihin galing sa mga tao. Hmm. So, tiyak na tiyak ho yun, gulo yun. At hihina yung ating pamahalaan. At habang humihina ang ating pamamahalaan, may threat ho tayo sa labas. Ang Hmm. China. Na ngayon, according to reports, parami ng parami yung mga naval ships nila dyan sa West Philippine Sea. In fact, nasa Subi Reef na at meron na silang installations dyan. At maaring ang pinaka gagawin niya yan, baka kainin pati yung Kalayaan Island o yung Pag-asa Island. And not to mention that allegedly marami na sa kanilang At well-placed sa naririto, iba-ibang bahagi ng ating lipunan sa ngayon. Tandaan po ninyo, even yung ating yung distribution system ng ating power sa buong Pilipinas ay malaking bahagi ay owned by a Chinese company na merong nakakabit sa kanilang gobyerno. okay, So, anong kinalaman naman yan sa political power? It's electricity. Well, oo, anyway, malaki epekto niyan na bakit? Anong Ricky, gagawin? kasi nasa posisyon sila na pwedeng guluhin ang distribution ng power sa buong Pilipinas. Strategic na mga Kung palagay mo, utilities. mas magiging nasa interest ng China na wala ng kuryente ang buong Pilipinas? Ganun ba yun? Hindi, mapipigilan nila ang ilang mga activities kung kinakailangan. Kaya at marami pang iba, no? Hindi lang yan ang influence ng Chinese government sa loob ng Pilipinas. Napakarami pang ibang nare-report panaka-naka. Kaya yan ay talagang real threat sa tingin ko, no? Yung external threat na yan at kung huhina tayo bilang bansa tulad ng maaring mangyari dahil dito sa ganitong kaguluhan, that will be to our detriment dahil nga meron tayong real external threat din. Okay, so kung susundin nila yung succession, Senator Chis Escudero, at ano magiging niyan? Ano mangyayari ngayon kay Duterte? Well, depende kung ano ang kanyang standing sa susunod na sa bagong mabubuong gobyerno. So sa palagay mo, pababayaan nila, ibig sabihin, yung probe about Sara Duterte's misuse or not misusing the confidential funds, hindi na lang tatalakayin? No, there is higher likelihood na ipupurso talaga nila yan, yung mga kasong yan. At even yung kaso ni Duterte, ay maaaring i-turn over talaga nila yan sa ICC. There is a very high probability of that. Bakit mo naman naisip yun? Siyempre, kasi nandyan na yung impetus ng pagtutuloy ng kaso ng ICC. It will be less problematic for them kung ang dating presidente ay maparso ng ICC dahil hindi sa kamay nila ang pagdidesisyon. It will be very, very convenient for the next government to do so. Bakit nga magiging convenient? Anong convenience doon? Siyempre, kasi hindi sila ang kailangan mag-resolve ng maaring mga kasong ipapataw sa presidente. Ayun naman pala, kung hindi sila magre-resolve, bakit pa sila mag-i-intervene? Well, mag-i-intervene sila for purposes na maipasa ito sa ICC kasi patungo naman din talaga doon dahil meron ngang may naka-file nga na case. So palagay ko, isa yan sa senaryo na maaring mangyari, no? Maaari din na sila mismo ipupurso nila. Okay. So, ibig sabihin, wala rin. Ibig sabihin, itong mga Duterte, mga pro-Duterte na to na nagrarally ngayon, hoping for the military to intervene, dapat hindi na sila manawagan dahil in the first place, wala rin naman pala. Si Sara will be ousted from power, si Duterte will be given to the ICC. And the only saving grace lang ng military doon is mawawala rin to si BBM. Well, in the beginning, tulad na nasabi ko, depende kung saan nakapabor yung magiging composition ng military na siyang magti-take over. Hindi nga, yun nga, ang papalabasin kasi diyan ng kung sino man yung military magti-take over,
is kaya kami nag-take over para matapos yung gulo, tama? Oo, which means both of them, 'di ba? Both of Kasi them. kung both of them. So, kung So, both of yan at i-resolve talaga yan so anong gagawin ng mo ngayon kay upcoming BBM? leadership, Anong gagawin mo ngayon kay BBM? imbestigahan din yung mga na-raise na allegation sa kanya at kung mapatunayan ay to the full extent of the existing laws ay ipe-persecute din nila yan. I think that would be the most logical na maaari nilang gawin Yeah, dyan. magiging Kung yun problema ang mo doon, objective. imposibleng walang sizable political force din yan si BBM. Precisely. Kaya Sa nga palagay mangyayari, ko, magiging papayag yan. lalong ihigpit at hihigpit yung martial law kasi nga may dadami at dadami ang iba't ibang puwersa ngayon na magpe-persist at mag-a-assert na kanya-kanyang mga interest. So, lalo tayong magkakaroon ng napakahigpit na military rule. Yan ang magiging epekto talaga niyan. So, ibig sabihin, etong si Marcos kukulong din. Well, kung ang logic, Ricky, tulad ng sinabi natin kanina na lilinisin nila yung sigalot ng dalawa, no? Kung yan ang logic. At kung ipupursu nila ng proper investigation at lalabas talaga tong katotohanan sa ano ba talaga itong mga isyong kinasangkutan nitong dalawang pamilyang ito, sa akin, there is very high likelihood na pareho nilang ipoprosecute yan. And as you say, this will mean na mas magtataas yung conflict sa iba't ibang mga grupo at pwersa sa loob ng bansa at ang magiging response diyan ng isang military-led na holdover government is lalo niyang hihigpitan ang kanyang military rule. So, magkakaroon tayo ng even worse than the nauna nating mga martial law. Kasi it will be necessary siya eh. Magiging necessary effort siya on the part of the holdover government ng led ng military. Tingin ko if you really just apply logic above it, baka ganun ang mangyari sa atin. Okay. Now, whether that's good or bad, that remains to be seen. That remains to be seen kasi depende kung anong klase. Hindi pa naman nangyayari. Kaya nga. Hindi pa natin yan masasabi. Pero, meron na tayong mga examples yan before. But anyway, ang isa pang ano natin is, ano na ngayon mangyayari sa burokrasya? Well, magandang tanong din 'yan. Kasi siyempre kung guguluhin mo masyado ang sistema, ang birokrasya, mahihirapan ka ring gawin siyang effective, no? So kung logical mag-isip itong holdover government na ito na pamumunuan ng military, I think to a large extent they will maintain it as is. I think. Maintain it as is. Oo, they will maintain it as is. Hindi nila masyadong gagalawin 'yan. Ay, hindi ka magtatagal sa pwesto. Kung ikaw ang strategist, kapatid, hindi ka magtatagal sa pwesto. Hindi mo babaguhin yung birokrasya. Ay, yun nga yung source nung bakit nag-alsa ang mga mamamayan, di ba? Sabi nila, palpak itong administration. And then, ang gagawin mo pala, keep status quo. Hindi, ang ibig sabihin, Ricky, so, syempre, to a large extent, hammer mo. Ang mangyayari i-reform dyan, nila yan. Syempre, alisin nila yung mga nandiyan dyan na sa tingin nila, ang loyalty ay nandun sa dalawang naunang administrasyon. Sigurado yan. Pero hindi naman yan lahat eh. Marami pa rin dyan ang mananatili. Hindi nila yan gagalawin lahat. Pero palagay ko, mag-aalis talaga yan. Kung gagalawin lahat yan, you are courting disaster kasi chances are malaki likelihood yan na yung mga nanatili, yan ang gagawa ulit ng pwersa para patalisikin sila. That's right. Kasi marami maapektuhang mga kanya-kanyang buhay, no? Mga kanya-kanyang pamilya. Malaki talagang risk, no? Malaking risk talagang involved. So, okay. So, ibig sabihin, disrupted ang buong gobyerno kasi siyempre, magpapalit ka. Kaya hindi mo malaman ngayon kung yung papalitan mo tama o hindi. Dahil papalitan mo yan para medyo may functioning government ka. Sa palagay mo, ito pang last. Sa palagay mo, magkakaroon ng international recognition dyan if in case na magkaroon tayo ng isang military takeover. Well, syempre mapapansin 'yan ng international community At dahil napaka-critical ng Pilipinas
sa geopolitical situation ng maraming mga bansa, many will be concerned. At palagay ko, ipipressure din nila yung itong holdover government na yung mga international standards, including international human rights standard, ay mapapractice, at saka yung transition. Baka mag-demand yan ng mga maraming bansa na as soon as possible mabalik sa civilian authority at hindi magtagal ang tinatawag na holdover government. Sigurado ako makikialam ang mga maraming bansa at hindi nila hayaan yan na tumagal ang isang military-led na holdover government. Magdidemand yan at the least a very fast transition back to a civilian-led government. Bakit? Ano bang problema kapag military takeover or military-led government? Para sa mga dayuhan. Siyempre, yung prinsipyo ng demokrasya ang madalas matamaan dyan. No? Since most of the free world ay sumusunod sa mga democratic principles, hindi naman nakikitaan na most of the time ang martial law na sinasabi is a period where there is a transition. It is a period for change na necessary sometimes, pero it's not a period that has to be there permanently. Kaya nga sinasyon all over the world ang permanente o almost permanent na mga situation na kung saan ang isang gobyerno ay kinokontrol ng mahabang panahon ng isang military junta. So, hindi yan tinitingnan na normal. So, i-apply nila yan ng mga democratic principles. Hindi ba normal? Bakit sa Thailand at sa Myanmar? Oh. Well, ang kanyan, Enrique, pwede nating sabihin na dumadami ang mga bansa sa buong mundo, Europe, ngaging sa Asia, na hawak-hawak na ng mga ganitong uri ng gobyerno. So, ang sinasabi ko is hanggang ngayon sa kasalukuyan, bagamat dumadami yan, by large, mga democratic systems pa rin ang karamihan sa ating mga bansa. Kung kaya't, bagamat dumadami, lumalaki, there is a trend for mga rightist government ang nasa control. At hindi na yan minority, hindi na yan dati na napakaliit na minority lang, no? Dumadami siyang bilang. But there is still a much bigger number of governments sa international community na hindi ganyan ang sistema. So, whether we will add to that number na dumadami ang mga ganyang uri ng bansa at magiging parte yan ng Pilipinas, or magiging isa tayo sa mape-pressure back to our civilian-led democratic institutions and government, again, remains to be seen. Kasi hindi rin natin alam, nagsa-scenario building pa lang naman tayo. Pero tingin ko, either way, that would happen, no? Kasi nga, as you say, trend nga na din siya, no? Ang dami-dami ng bansa ngayon na dominated by the rightist element na tinatawag. Na normally, it's mga military ng international community because it will disrupt trade. Yun yung sanang makikita mo. Hindi pa yun doon sa democraticism or hindi pa yan. Hindi mo naman mapaghihiwalay ang demokrasya sa trade. Hindi. It's really, I think, disruption of foreign relations. Kasi una, papalitan din ng mga military yung mga ambassador natin. May nakaredy ba sila ng mga grupo na pwedeng pumalit doon sa mga yon? Sino-sino yung papalitan doon? Kasi sabi mo nga kanina, unless na meron silang siguro mga 70,000 no, na mga tao na pwedeng at sobrang bilis na 1 or 2 days or 1 or 2 weeks kaya nilang palitan yung buong bürokrasya. So yan po mga kababayan, yun yung mga senaryo. Kayo po, anong titingin nyo? Tama ho ba na magkaroon ng tama ho ba si Mr. Duterte na ang AFP natin na magresolba ng kanilang political squabble, no? I-subscribe and like po ninyo ang aming channel. At ikalawa, tama ho ba na ready ho ba kayo? Kung military-led government po ang magiging gobyerno natin, ready ba kayo? Kayo mismo. Hindi lang mala Duterte, pati mga hindi Duterte o maka-Marcos at hindi maka-Marcos. Ready ho ba kayong sumadlak doon sa ganyang buhay?
katulad ng dating batas militar. Dahil yan ang punot dulo na tinatanong ng ating kagalang-galang na Presidential Legal Advisor at dating Senador Juan Ponce Enrile. Ano bang gusto natin? Gusto nyong bumalik dun sa ganon? Or gusto nyo na ito na lang mga nag-aaway na to tumahimik at dumagay sa proseso? Subscribe and like po ang aming YouTube channel. Magandang umaga, gabi, tanghali sa inyong lahat.